kay Kristo anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Hinapit mo ako, kay Kristo anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Hinapit mo ako, kay Kristo anak mo. Ilapit mo ako, kay Kristong anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Ilapit mo ako, kay Kristong anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Hinapit mo ako, kay Kristo anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Hinapit mo ako, kay Kristo anak mo. Kristong anak mo, Pagkain mo ako, minamahal ko. Ilapit mo ako, kay Kristong anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Ilapit mo ako, kay Kristong anak mo. Pagkain mo ako, minamahal ko. Ilapit mo ako,
Kristo anak mo, akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. Akayin mo ako, minamahal ko. Kristo anak mo, Akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. Akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. Akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. Akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. akayin mo ako, minamahal ko, nilapit mo ako, kay Kristo anak mo. Welcome to Sacred Space on the Air, an hour of radio broadcast hosted by the Dominican Sisters of Regina Rosarii and our lay partners, the Regina Rosarii Contemplative Association. Join us. Create your sacred space wherever you are, for deep within you now is a sacred space, and to God we bow for this gift of grace. Deep within me now is a sacred space, and to God I bow for this gift of grace. Deep within me now is a sacred space, and to God I bow for this gift of grace. Deep within me now is a sacred space, and to God I bow for this gift of grace. And to God I bow for this gift of grace. Good evening, our dear online followers and friends. Welcome to Sacred Space Online. Please join us in an hour of quiet prayer, the reading of Psalm 22,
and listen to sound that soothe and still our tired spirits in guided meditation. Join us wherever you are. To all of you who have the book Radiance, please open it on page 14 and join us as we pray the contemplative prayer. All together. Jesus, my beloved one, is with me now, right here within my heart. Jesus looks at me with love. I stay quiet in His presence, conscious of His loving gaze. Jesus is standing in front of me, gazing lovingly at me. I rest in His love. I just let go and relax. I am at peace. I am with Jesus. Jesus is in me. Mga taga-subaybay, natapos na naman po ang isang araw ng linggo sa ating buhay at ngayon po ay meron na naman tayong pagkakataon upang magsama-sama tayo sa ating sacred space online. So just rest and relax. Inhale deeply and exhale very, very slowly, and just rest. In this hour of contemplative silence, this moment of contemplative silence, in this hour of our sacred space online, you just inhale deeply and exhale very, very slowly as we value our breath. Just inhale deeply, exhale very, very slowly, and rest. And follow the sounds of the 7 bells. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ang pagninilayan po natin ngayong gabi ay ang Salmo 22, panambitan at awit ng papuri. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisipaling. Lahat ng mga lahi, maalala siya sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Mga susunod sa salilahi, maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba-iba pong isla na kung saan man kami ay naririnig, kami po ay napapanood niyo ngayon sa Facebook Live ng Regina Rica. Kami po ang inyong mga lingkod, Sister Mary Irene Rapper OP, Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-subaybay. Sister Kay Benavesta OP, Good evening, everyone. at Sister Joyce Kilatis OP. Good evening po mga taga-subaybay. At ang inyong lingkod po, Sister Lucy Pidulyantes, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ulit po, magandang gabi sa inyong lahat mga taga-subaybay. Napakaganda po ng narinig nating salmo na binasa ni Sister Kay na ating pagnilay-nilayan ngayong gabi. Ito po ay naisulat ni Haring David noong mga panahon na siya ay dumadaan sa napakadaming pagsubok sa kanyang buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo din po ay inaasahan na makibahagi sa paghihirap ni Jesus. Sinabi niya sa atin na buhatin natin ang ating mga krus. Harapin natin ang mga krus sa ating buhay. Mga taga-subaybay, madalas po ay ayaw po nating dumaan sa mga paghihirap. Ako po personally ay allergic din po ako sa mga salitang suffering or struggle. Kung pwede sana ay puro mabuti at maganda lang yung mga pagdadaanan natin. Wala na sanang sufferings, wala na sanang kahirapan. At madalas tayo po ay nagsisikap o nagsisipag sa ating mga trabaho para lang maging magaan ang ating mga buhay at hindi tayo dumanas ng mga struggles sa mga suffering. At yan din po ang mindset ko nung ako ay nasa labas pa, nung hindi pa ako pumapasok sa kumbento. Pero yung religious life po ang nagpabago sa aking mindset. At na-realize ko na napakahalaga pala itong suffering at itong mga kahirapan na gaya ng mga pinagdaanan ni Jesus upang mas maging mabunga tayo sa ating buhay. Ang importante po ay buong puso lang tayo magtiwala sa Panginoon, kahit sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Minsan, pakiramdam po natin, wala ang Panginoon o hindi na tayo pinapakinggan. Pero, ang totoo po ay, nandoon siya sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Umaalalay lang siya sa atin habang tinuturuan niya tayo na maging malakas sa lahat ng mga pagsubok. There were really times ng mga spiritual dryness or darkness in our life. Pero ang importante, we seek God. We seek the light in times of darkness. Mga taga-subaybay, sinabi po mismo ni Haring David dito sa Psalm 22 verse 26 na ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Napakagandang pangako po yun na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi lang po literal na pagkain, kundi ang lahat po ng pangailangan natin ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Kahit po ngayon na nasa gitna tayo ng krisis, ay masasabi po nating lahat na hindi tayo iniiwan ng Panginoon. So tama po si Joyce, mga taga-subaybay. Sinabi din po dito sa Salmo 22 na ang mga bansa sa buong mundo ay babaling sa Panginoon. Lalaganap sa buong sanlibutan yung awareness natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Araw-araw na ating mararamdaman yung kabutihan ng ating Panginoon. At maalala natin lahat yun at magiging dahilan upang bumalik tayo sa ating Panginoon at sambahin siya. Sa ating buhay, marami po tayong mga kabutihan at pagpapala na alam natin na natanggap natin dahil nandyan ang ating Panginoon. Sa current situation naman po talaga natin ay talagang hindi talaga tayo ay babaling sa ating Panginoon. Wala naman pong ibang pupuntahan tayo kundi tatawag talaga tayo sa ating Panginoon kasi siya lang naman talaga yun makapagbibigay ng lahat-lahat. Blessing na kung hindi man tayo natamaan ng COVID, yung mga ibang tao na natamaan, pero pinagpipray natin sila. Sa kabila po ng lahat ay may mga rason kung bakit ganun. Pero mga blessing na yun at pagpapala na din yun na natatanggap natin sa araw-araw na tayong lahat ay talagang babalik at babalik sa ating Panginoon. And mga taga-subaybay, naniniwala po ako na
bawat salinlahi ay maaalala itong mga kabutihan ng Panginoon, kung paanong umabot sa ating generation itong kabutihan na ito ng Panginoon. Dahil ito po ay isinasabuhay natin, isinasabuhay ng mga nauna sa atin, nananalaytay sa atin, sa ating mga pamilya, sa ating mga community, at ipinapasa natin sa mga sumusunod na henerasyon. Halimbawa po dito sa aming congregation, mahaba po yung formation process dahil ini-instill po sa amin itong culture ng congregation, culture ng pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon at sa kapwa-tao. Kaya kami ngayon po ay magdiriwang na kami ng ika-16th year foundation anniversary ng congregation. And I also believe, naniniwala po ako na hanggang sa ika-160th year anniversary namin, ay mapapanatili natin itong mga culture na ito ng congregation, lalong-lalo na yung pagmamahal at pagtitiwala sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay instrument upang maipagpatuloy itong pangangaral at pagsasabuhay ng mga kabutihan ng Panginoon. Lahat po tayo ay nakaranas ng pagmamahal. Kaya tayo po ay magiging buhay na saksi sa mga susunod na henerasyon sa atin. We are all channel of blessings nga, sabi nga. At dapat tayo ay maging channel ng mga biyaya ng Panginoon. Mga taga-subaybay, sa mga pamilya naman po, kung kayo ay niregaluhan ng Panginoon ng inyong mga anak, kayo naman po ng mga magulang ang magiging instrumento upang ipasa, ituro, at ipakita sa iyong mga anak ang tungkol sa mga kabutihan ng ating Panginoon. Kanina pa tayo nagkwentuhan about the goodness of the Lord. Siguro ang bawat isa, kahit kayo mga taga-subaybay ay may mga natatanggap ng goodness ni Lord. Kami naman po ay ang bawat isa ay mag-share kasi siyempre naman lahat naman talaga tayo. No? Even suffering and struggles, and sabi ni Sir Irene before, nang nasa labas pa siya, ang gusto niya ay ang nasa ano niya is okay lahat, pero tanggap niya there is suffering. One of this is goodness na din ni Lord kasi may mga reason. No? So, tatanungin ko yung isa, yung about the goodness of ni Lord na natatanggap natin sa araw-araw. Una muna si Sister Irene. Mga taga-subaybay, talagang napakadami po ng mga experiences natin ng kabutihan ng Panginoon. Ako masasabi ko na simula pa siguro nang ipinaglihi ako ng nanay ko ay isang kabutihan na yun kasi nabigyan ako ng pagkakataon na mabuhay. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng mabuhay. Sabi nga, kaya palagi nating pinagdiriwang ang ating mga kaarawan kasi pinagdiriwang natin yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sa naging buhay natin, sabi nga, kasama na yung mga struggles, mga pakikibakan natin sa buhay. Talagang napakabuti ng Panginoon sa atin. Ngayon naman, sa kasalukuyang buhay ko bilang isang religious, ay mas talagang ramdam na ramdam mo, mas naging aware ako sa mga kabutihan ng ating Panginoon. Ngayong nasa panahon tayo ng pandemic, ako po ay isa sa mga hindi na-spare na magkaroon na ma-encounter ko itong virus. Ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon ay lahat naman tayo biniyayaan niya ng kalusugan ng kapangangatawan na nakaya nating labanan. Nakita natin kung gaano katindi itong virus na ito, pero hindi sa mga panahon na mahirap, no? Sa mga panahon na pinagdadaanan ko yung hirap, yung sakit sa katawan, yung mahirap na paghinga, dumating yung point na isurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kasi nahirapan ka ng huminga. So parang bahala na si Lord na mag-control ng lahat. And sinabi ko sa kanya na, Lord, kung hindi mo na ako kailangan sa mission, parang ako nabigay ng kondisyon, hindi mo na ako kailangan sa mission, okay lang na, okay na ako. No? I-surrender mo na yung buhay mo. Anyway, sa kanya naman talaga yun ang galing. Pero kung may magagawa pa ako para sa mission, especially sa congregation, di kayo na yung bahala sa akin. At salamat din sa mga prayers. No? Isang pagpapala, blessing ng Panginoon sa akin, sa ating lahat, na may mga tao na nagdadasal para sa atin. Hanggang ngayon patuloy na nagdadasal para sa atin. So yung grupo ng ating Regina Rosary Contemplative Association,
Talagang hindi ko yun makakalimutan, sila Tita Vanji at yung grupo na talagang hanggang ngayon, pinagpatuloy nila yung papanalangin. Naging parang devotion na nila yung every 1:30 ng hapon ay ipinagdadasal tayo. At hindi lang tayo, lahat ng mga humihingi ng panalangin sa atin, especially yung mga na-infect ng COVID. So maraming pagpapala ang Panginoon. Minsan, pinaparanas nga sa atin yung mga ganong kahirapan, mga ganong experiences, struggles, dahil may gusto siyang mensahe na iparating. At gusto niya tayong gabayan at tulungan at dalhin doon sa daan kung saan gusto niya na kalagyan natin. So kung ano man yung gusto ng ating Panginoon, ginagabayan niya po tayo. Kaya kahit sa panahon ng pandemic ay mararamdaman natin yung kanyang presensya at mga pagpapala. So, maraming salamat, Sister Irene. Sister Kay? Ako, masasabi ko talaga, napakabuti ng Panginoon sa ating lahat, hindi lang sa akin. Pero sa aking personal experience, talagang nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos dun sa mga taong nasa paligid ko. Most especially, syempre, dun sa pamilya ko, na talagang naramdaman ko yung pagmamahal, lalo na yung magulang ko. Pero dito sa convent, marami pa rin taong pinapadala si Lord para ipadama ang kanyang pagmamahal. Lalo nga yung pandemic. Actually, more than 1 year na tayo na naka-lockdown, no? Pero marami pa rin pinapadala si Lord na talagang nagbibigay ng mga biyaya sa Kanya. Netong nagkaroon tayong community pantry, talagang tuloy-tuloy ang buhos din ng mga instrumento ni Lord para tayo ay magampanan ang mission natin dito sa ating congregation. Thank you, Kay. Sister Joyce? Magandang gabi mga taga-subaybay. God is good all the time, na lahat na nangyayari sa atin dito ay may dahilan. At tulad nga sabi ni Sister Irene, na isa din po ako sa mga COVID survivor na naranasan, di kami lahat bata, matanda, mayaman, mahirap, hindi nakakalagpas sa COVID virus. Pero yun nga, may dahilan, may reason kung bakit ito naranasan. Na kahit ano pinagdaanan natin, may dahilan siya na tunay na may mensahe siya sa atin. At yung goodness niya sa bawat isa sa atin, sa presensya niya, sa kada baw po natin sa bawat isa, i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon. At marami din po na kahit na lockdown kami dito, maraming mga instrumento pinadala si Lord na tumulong po sa amin. Yung abundance po din sa Regina Rica ay nararamdaman po natin. Thank you. Salamat, Joyce. Ako naman personally, hindi madali din sa bawat isa sa atin na pag tayo in terms of losing someone, no? Pero blessing in a way na kasi nagkasama-sama kami despite of my counting problem. Pero sa mga bawat problemang dumadating ay blessing kasi parang sinabi nga natin na may mga rason at may ipahiwatig sa Lord. Kasi lahat naman ay blessing yun. Kasi in a way, hindi mo naman iisipin na at hindi mo naman sisisihin sa Lord kung yung isip mo ay talagang nasa maayos na ganun. No? Pero yung experience ko nung umuwi ako sa amin, di ba, mostly yung mga advertisement na mahirap mahirap mag-travel. Pero biyaya kasi blessing din ni Lord kasi hindi naman ako nahirapan na mag-travel. Akala ang mga haka-haka na pagdating mo doon ay ikaw quarantine ka. Pero pagdating ko doon parang wala naman, parang normal siya. At hindi lang normal naka-face mask, naka-face shield. Parang ganun ba? So ako naman nag-iingat naman din kahit papaano nung ako ay umuwi. At pagbalik ko din ng Maynila ay okay naman din siya. Wala naman masyadong hassle. Pero of course, nagwo-worry ako kung baka ano ang mangyari kasi during that time, ECQ. Pero blessing na din yun eh. Pero pinaka-importante during the time that nung nagkaroon ng nangyari sa papa ko. Pero ang ano doon is, sama-sama kaming magkakapatid. So, nagtutulungan kami. So,
blessing yun siya. At the same time, maraming taong naging nagbahagi ng kanilang mga financial blessing, especially during that time. So, blessing na din yun siya kahit paano ay nakakatulong siya. So, kahit na sa ganung paraan ay marami tayong mga members, as most especially the congregation, nagsiabot din ng kanilang ng tulong. So maraming blessing na natatanggap during that time. At hindi na naman during that time, pero araw-araw ay maraming blessing talagang natatanggap. Kasi una-una na nabanggit ni Sir Irene. Kasi ako pag birthday ko, talagang looking for ako parang July. July birthday ko na. Parang ganun ba? So, yun lang ay, anong tawag nito ay, at the same time, nadadagan din yung buhay. Kasi unang-una, yung dati, akala mo yung age of 30s or 40s, parang ang tanda na, no? Pero ngayon ay talagang pasasalamat kasi hanggang ngayon ay dumating ka pa dun sa time na hindi mo na inasahan. Kasi bihira lang, madaming maagang namatay, maagang kinuha ni Lord. Pero ako nagpapasalamat kasi hanggang ngayon. Pero pasalamat na din kahit na may mga problemang darating, may suffering na darating, kahit na ganong paraan. Kasi merong mga situation na ibibigay sa Lord na there is consolation in every suffering and struggles in a long way, but somehow God is journeying with me. And mga taga-subaybay, hindi po nabanggit ni Sister P, siya po ay nawalan po siya ng tatay ngayong panahon ng pandemic, pero sa kagaya po ng sinasabi niya ay blessing pa rin yun dahil sabi nga, kung nawala ka man dahil nasa piling ka ng Panginoon, ay ano lang po, isipin lang po natin na nakapagpahinga na, natapos na. Isang reward din po yung pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa dahil umaasa tayo na ang ating Panginoon, kinukuha na yung buhay na binigay sa atin, makakasama na natin siya. So maraming salamat sa sharing ng bawat isa. Meron po kaming every Thursday po, meron po tayong online contemplative sit every Thursday ng 2:30 to 4:30 p.m. at Regina Rica Retreat. At mapapanood niyo po kami on live sa Regina Rica Facebook kung gusto niyo po mag-attend ng ating online contemplative sit. At meron din po tayong Dawn Rosary every fourth Saturday of the month. Ay mag-start po siya ng rosary po ay alas 5 ng umaga. Ang kasunod nun ay may mass po tayo ng 6 o'clock doon sa Under the Mantle of Mama Mary. Ayan, mga taga-subaybay. Ang atin din pong Regina Rica Columbary and Ossuary is now accepting donation for your eternal resting place dito sa Regina Rica. So kung gusto mo pong hanggang sa sabi ko nga, blessing din na kinukuha na tayo ng ating Panginoon, pero gusto natin maganda yung ating, hindi lang maganda, nandoon tayo sa pagmamahal, loving gaze ng ating Our Lady Regina Rosary. So meron po kami ditong Columbary. Tawag lang po kayo sa 83725327 at look for Marie Chris and bibigyan niya sa inyo sila Sister Ellen saka Sister Menchi po yung in charge ng ating Columbary. Yes, calling all the single ladies, ages from 18 to 35 years old, college graduate. Tayo po ay magkakaroon ng Vocation Discernment Seminar sa darating na June 4, 5, and 6, 2021. Yan po ay gaganapin dito sa Regina Rica. Tumawag o mag-text lang po sa 0935-012-1578 or 0920-609-0300 or 0916-272-0181 upang ipalista ang inyong pangalan. So yung mga nag-iisip-isip dyan ng mga single ladies, mag-text lang po sa mga nabanggit ko po ng mga cellphone numbers. Ang Regina Rica po ay bukas na ngayon tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Meron po tayong misa ng 11 o'clock tuwing Huwebes at Biyernes. Kapag Sabado naman po, may dalawa pong misa, 11 o'clock at 3:30 p.m. At kapag Linggo po, meron po tatlong misa na alas 9, 9 o'clock, 11 o'clock at 3:30 ng hapon.
This is Sacred Space Online featuring Sunday songs and sounds, produced by the Dominican Sisters of Regina Rosary E and Our Lay Mission Partners. At sa ikalawang bahagi po ng ating programa, ay makakasama at makakausap po natin ang isa nating mission partner na buong pusong nagbibigay ng kanyang oras sa pagsiserve niya dito sa Regina Rica. So wag po kayong alis, babalik po kami. Mga taga-subaybay, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na nitong Sacred Space Online. At ngayon po ay kasama na natin si Spencer. Siya po ay isa sa aming mga mission partner dito sa Regina Rica, serving as altar server or sacristan. So welcome po natin si Spencer. Welcome, Spencer. At tayo po ay may mga katanungan na inihanda para sa kanya. Spencer, magandang gabi po. Magandang gabi, sister. Pwede po ba mag-share ka muna tungkol ng iyong sarili? Ano ang iyong buong pangalan? Saan ka nakatira? At ano ang iyong pinagkakabalaan na profesyon? Una po sa lahat, magandang gabi po mga sisters. Thank you po sa invitation na pinagkaloob niyo po para sa akin. No? So, it's a pleasure po to be here po. No? So, ako po si Spencer Kristen R. Suarez. Ako po ay taga Barangay Lagundi, Morong Rizal. Ako po, kasalukuyan po, ako po ay nagtuturo sa kolehiyo at sa mga senior high school students po sa mga paaralan dito po sa Rizal. Spencer, welcome sa Sacred Space Online. Matanong ko lang, no, kung gaano ka nakatagal dito sa Regina Rica at ikwento mo kung paano ka nagsimula mag-serve dito bilang altar server. Kwento ko lang, sister, nakapunta na po ako dito nung mga nagsisimula pa lang po yung Regina Rica. Nung panahon na wala pa po akong clue na makakapag-serve pa po ako dito. Ang naabutan ko pa pong misa dati ay dito po sa sa tent po, sa may entrance po natin papuntang S-Trail. Ayun pa po inaabutan ko pong misa dati. So wala po akong ka-idea nun. Hanggang dumating nga po yung panahon ng 2018 kung saan after ng isang misang na-attendan ko po na anticipated ay
kung ano-ano po bigla akong nag-approach kay Sister Tess. Humingi po ako sa kanya, Sister, baka pwede po makihinging holy water para po sa lola ko. So ayun po, nagkaroon po kami conversation ni Sister Tess kung pwede po ako mag-serve. At ayun nga po, after some months po, nakapasok po ako dito. So magtatatlong taon na po ako dito sa Regina Rica. Wow, matagal na yan na nagsiserve ka dito sa amin. Imagine 3 taon bilang isang altar server. Considering na isa na siyang professor, sir. nung una kong nakita to si Spencer na nagsiserve doon sa as sakristan, akala ko ay seminarista siya. Kasi yung mga kasabay niya, yung mga bata kasi mga ibang altar server, sabi ko, ay ang daming altar servers, merong isang seminarista. Akala ko talaga ay seminarista noon si Spencer. Si Spencer, pwede mo po bang ikwento pa ng mas malalim yung tungkol sa iyong buhay? Halimbawa, nakaranas ka din ba ng mga pagsubok sa buhay? Nakaranas ka din ba ng mga rejections? Or naranasan mo bang mawalan ng mahal sa buhay? Napakarami po akong karanasan dyan, Sister. Pagdating po sa mga rejections po, pagdating po sa mga nawalan po sa mahal sa buhay. No? So unahin ko lang po, isa pong malaking dagok din po sa buhay ko nung nawala po yung 2 lola ko po. Sa loob po ng 1 taon lamang, yung lola ko po, both sides ay nawala. Napakalaki pong role ang ginampanan ng aking mga lola ko po sa pagpapalaki sa akin bilang isang Katoliko. At kaya po ako naging sakristan dahil din po sa kanila. Dahil kung matatandaan ko po, nung bata pa po kami, ay tinuturuan na po kami ng mga lola ko kung paano magdasal ng rosaryo. Naturuan nga din po kami magdasal ng palatin. Kaya kahit minsan po talagang inaantok po ako nung panahon na yun. Pero wala pong choice kasi parang sinanay po kami ng aking lola po sa ganong klaseng pamumuhay po. Kaya napakalaking dagok po, Sister, nung nawala po sila sa loob lang ng 1 taon. Kasi ang parents ko po, OFW po sila. So talagang, lucky po talaga ako sa lola na talagang, nung bata pa po ako, naisip ko, paano kaya ako nito pag nawala silang 2 na parang hindi ko kakayanin. So yun nga po, nawala sila talagang, mahirap pong tanggapin, pero sabi ko nga po dati, Lord, kayo na po ang bahala kung ano man po kung at least hindi na po sila nahihirapan sa kanilang mga karamdaman, yun na lang po yung pinagdasal ko. And yung lola ko po kasi very religious po talaga siya, na ang favorite po niya, actually niyang santo nun is, ang favorite po niyang imahe po talaga na kanyang devotion po is si Christ the King po. At naalala ko lang po at the time of her death po, it was Christ the King as well. And nalagutan po siya ng hininga nung pagkatunog po ng kampana dahil may procession po of the Blessed Sacrament back then. Kaya minsan naisip ko ay siguro talagang talagang nangyari po talaga ang lahat in God's perfect timing. And yung mga rejection, Sister, sa buhay po, sa pampersonal, napakarami po akong experiences dyan, Sister. Ako po kasi, Sister, simula po nung nag-college ako, actually sakristan na po ako since 2010, yun nga lang po sa parokya po sa baba sa San Ildefonso. Natigil lang po ako dahil sabihin po natin naging busy po ako sa college life, and sabihin na din po natin naging mas liberal po ang naging pakawala po yung term po dati, ganun po. No? Na talagang nawala po ako sa simbahan na parang sabi ko, di ko naman kailangan si Lord eh. Na parang ito na, masaya na buhay ko dito, kasama ko mga kaibigan ko, nakakapaggala kami, nakakapunta kami kung saang mga lugar na gusto namin, no? Hanggang sa napaibig din po ako. Napaibig din po ako, 2015 po. I can vividly remember pa po nun. Tapos, dahil nung nagkaroon po akong relasyon, talagang nawala po ako dun sa paglilingkod po. No? Nawala po ako sa paglilingkod na parang hindi ko naman na kailangan si Lord. Ito, masaya na ako, kontento na ako sa buhay. Nakala ko po talaga, ito na eh. Andito na po ako magsisettle na po ako sa gantong tao. Yun nga lang po talaga. Isang gabi talagang nawala na po yung, nawala na po yung, kumbaga yung feelings po sa isa't isa. Kaya
medyo, ako naman po, syempre, nag-expect na po ako ng lahat. Lahat po, naiplano ko na, naka-set up na po ang lahat. Kaya, parang na-disappoint po ako sa sarili ko. During that time, sister, I would like to admit na ako po ay, kumbaga parang, hindi ko lang po nasisi si Lord. Dumating din po ako sa panahon talaga na parang, nawala na po ako ng pananampalataya kay Lord. Sabi nga po ng mga kaibigan ko noon, Spencer, sakristan ka dati tapos ngayon di ka na naniniwala kay Lord. Na parang pinanindigan ko na po yun eh. Kasi parang ito na eh, masaya na ako sa gantong state. Pero sister, naranasan ko po nung na-reject na po ako. Parang sabi ko, hala, saan ako tatakbo na parang nawala po ulit ako. Parang akong bata na iyak ng iyak noon na naalala ko po dati noon, umuwi ako sa lola ko, talagang niyakap ko po lola ko. Sabi ko, wala na akong pupuntahan. Na parang ganun po. Tapos, maganda naman po actually ano din po ako, sister, dahil po sa ganung karanasan, na-diagnose din po ako ng anxiety disorder. Nagkaroon po ako ng episodes of depression na talagang pinakonsulta ko pa po dati sa psychiatrist. No, sa awa po ng Diyos, binigyan po ako ng mga gamot. Tapos, nakita ko po ulit sa Facebook yung Regina Rica. Na parang, siguro, ito yung panahon ko na parang kailangan ko na makipag-reconnect kay God. Although parang, may pride pa po sa akin na ayoko, tinakwil ako, baka hindi na ako mahal ni Lord. Na parang hindi na ata ako mahal ni Lord. Kasi, kung ano-ano na pinagsasabi ko. Pero nung pagpasok ko po sa Regina Rica one afternoon, talagang sa parking pa lang po, natatanaw na po kasi si Mama Mary. Sabi ko, alam, peaceful pala. Parang kahit ba nahihiya ako kay Lord na lumapit na dahil nakalimutan ko siya, dahil parang nawala na ako ng po sa kanya, ng ganang mag-worship or ganun po. Pero nung nakita ko po yung mukha ni Mama Mary sa On Top of the Hill, talagang sabi ko, Mama Mary, am I home? Nagbalik na po ba ako? Na parang bigla pong umaakyat po ako sa S-Trail. Naalala ko, mangiyak-iyak po ako nun eh. Kasi sabi ko, Mama Mary, sorry na kung nagkasala ako. Jesus, sorry na din. Na parang mahirap pong i-admit. So, every Saturday afternoon po, after po ng klase ko nun sa panahon po na to, nagmamasteral na po. So, after po ng klase ko nun, dumediretso na po ako kay dito po, 3:30, anticipated mass. Ma-attend na po ako ng mga mass nun hanggang sa pag-akyat. Ang mga realizations ko din po kasi, sister, pag umakyat po kay Mama Mary, parang hindi ako naniniwala kay Lord, pero nakikita ko ang ganda nung ginawa niya, na parang napaka-imposible namang walang gumawa nito. Na parang ang perfect ng nature, yung huni ng mga ibon, na parang sinasabi ni Lord na andito lang ako, na kahit sabi mong kahit hindi mo ako paniwalaan, kahit itakwil mo ako na ilang beses, andito pa rin ako. Talagang naalala ko yung sister na maluha-luha po talaga ako noon. Na nagsisimba pa po ako sa chapel. Naalala ko, umiiyak-iyak pa po ako sa chapel na talagang after some time po talaga, na-realize ko na kung ano man po yung mga problemang napagdaanan natin, sobrang daming hirap na naranasan natin, talagang wag po tayong susuko, na talagang nandyan lang si Lord. Kahit po itakwil natin siya, kahit sabihin natin na nakakalimutan natin si Lord, andyan lang si Lord eh. Kaya nga po dati tinanong po ako, saan mo nakikita si Lord? Sabi ko po ang sagot ko po dati, hindi ko po alam kung sino sister po yung nagtanong sa akin. Ang sabi ko po, nakikita ko po si Lord sa nature, sa nakikita ko po dito ngayon. At syempre po, nakikita ko po si Lord sa mga pilgrims na pumupunta dito dahil nakakaiyak po yung pananampalataya ng mga tao na talagang pumupunta sila dito na parang kahit napakalayo po, pinupuntahan din po nila ito para ma-experience po yung kapayapaan na naranasan ko din po nung ako ay dumadaan sa napakatinding mga pagsubok. Yun po, sister. Magandang gabi, Spencer, no? Kung naalala ko, nung first time yung nabanggit ni Sister Tess na merong magsiserve na Spencer. Tapos, so nakita ko siya nag-serve sa Rica, sabi ko, wala, parang teacher yan sa STI. Nakita ko siya, sabi ko, wala, parang teacher siya ng STI. O di nung
medyo nagkaano na kami, so pag napunta ako ng before na hindi pa pandemic, pag napunta ako ng faculty, grateful ako sa kanya kasi nagbe-bless ba? Nakakahiya. Nakakahiya kasi yung mga faculty, yung parang ganun ba. So pumupunta ako doon, nakita ko yung kanyang ang kanyang table kasi ay may mga santo, ganun. Religious siya. Yung parang ganun. So, pag nakikita kami talaga sa school, nahihiya ako kasi nag-bless sa akin. Kasi syempre yung mga estudyante doon, no? Syempre, anyway. So, nakwento mo na nga yung buhay mo, na yung mga pagdating sa pagsumok sa buhay na dumadating mo. So, in a way, kahit pa paano ay nagawa mo ng kung paano mo harapin. Pero aside that, paano ba talaga nalalampasan yung mga pagsubok na talagang ito yung pinaka-binigay ni Lord na pagsubok sa akin. Paano mo yun nalampasan? Ang ginagawa ko po, sister, pag naharap po ako sa mga problema, na-adapt ko po yung kanta na God of Silence na talagang magpo-pause po muna ako. Okay, ito ang problema. Tapos kung hingi po akong tulong kay Lord, magdadasal po ako. Sabi ko, Lord, baka naman po meron kayong maitutulong sa akin sa problemang ito. Alam ko naman po na hindi niyo ako bibigyan ng problemang hindi ko kaya. No? So, pag nagpo-pause po ako, nagsa-silence po ako. Tulad po nung ginagawa po natin sa contemplative prayer po, malaking tulong po talaga yun. Kasi talagang dun po sa contemplative prayer, sa pagpo-pause po, na parang nakakaisip ako na, okay, kaya ko to. Namomotivate po ako. Wala pa man po dun yung solusyon. Pero, the moment na nakakaranas po ako ng silence at relaxation from praying, parang okay, I'm motivated to face this problem. Nagkakaroon po ako ng parang energy na masolusyonan po yung mga problemang yun. At si Lord na po talaga, pinapaubaya ko po kay Lord yung daan po na siya na po din mismo po ang nagbibigay ng mga signs, siya na din po mismo ang nagbibigay ng direction kung saan po ako pupunta at paano para masolusyonan po yung mga problemang yun, sister. Ang ganda ng testimony ni Spencer, no? Ngayon ko lang narinig yung story mo. Na alam ko for sure na maraming ma-inspire sa mga online viewers natin. Spencer, matanong ko lang, no? Ano yung nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy mag-serve dito sa Regina Rica? Ano yung nagbibigay ng lakas sa iyo, no? Para magpatuloy dito at magtiwala at magsilbi sa ating Panginoon, lalo na dito sa Regina Rica? Sister Kay, that would be the extreme love of God na nararanasan ko sa buhay ko. Kahit sabihin natin mga sisters na talagang ang bigat ng buhay po natin ngayon. Kahit ngayong pandemic po, sobrang hirap po ng buhay natin. Pero kung titigil lang po talaga tayo at marirealize natin na mahal tayo ni Lord, na nandyan lang siya, in His own perfect timing, ibibigay po niya yung mga gusto natin. That inspires me, sister, na magpatuloy po sa paglilingkod. Dahil napakarami na po actually na ibigay ng Diyos na hindi ko na-expect. Ito na pala yung sagot sa mga prayers ko po. No, na talagang sa pagmamahal po ni Lord, sa matinding pagmamahal niya, sister, nagkakaroon po ako ng inspiration na makapaglingkod at makita din po yung mga tao na meron po talaga silang debosyon sa kanilang mga ginagawa. Yun po yung nagbibigay lakas ng loob sa akin, sister, na patuloy pa rin po magsilbi sa altar. Yun po. Thank you, Spencer. God is good all the time. Amen, sister. Yeah. Ano pa ba sabi mo, mensahe na pag-asa sa ating mga taga-subaybay na nakikinig di sa atin? Ayun po, no? So sinunod ko, sister, yung akin. Sa pinagdaraanan po natin ngayong mahirap ang buhay at nababalot po tayo ng kalungkutan, tulad nga po sa sinabi po sa gospel natin kanina, sa gospel po natin, remain in me as I remain in you. Tayo po ay patuloy na magtiwala kay Lord sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Tiwala lang po talaga. Kapit tayo kay Lord na kahit na pag kumapit po tayo kay Lord, pagbubungahin, sabi nga po sa gospel, magbubunga po tayo. Opo. Tayo po ay patuloy magtiwala kay Lord sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Huwag po tayong bumitaw sa Kanya kahit na kung minsan po feeling natin parang
di na natin kaya yung mga problema po, tulad po sa aking karanasan, matutunan po nating mag-pause at makinig sa tinig ni Lord, which is yung silence po. Kung tayo man po ay iniwan, ipaubaya na lamang po natin kay Lord ang lahat. Naniniwala po ako that God is the author of our story. God is the author of our life. He will make it meaningful and worth the wait. And magtiwala po tayo sa pagmamahal. Napakatinding pagmamahal po ni Lord. Walang hanggang pasasalamat po talaga kay Lord sa mga napagdaanan. Although hindi pa po tapos ang buhay natin, alam po natin may pagdadaanan pa po tayo, patuloy lang po tayo magtiwala at magmahalin po ang Diyos. At matuto din po tayong maghintay, for God's timing is always perfect and He will make bad things beautiful again. Yun po yung message ko po sa mga taga-subaybay po. Ayan, napakaganda po ng mga binahagi sa atin ng ating guest ngayong gabi na si Spencer. Marami kaming natutunan sa iyo. Ako personally, na-struck ako dun sa sinabi mo na you experience yung overflowing na pagmamahal ng sa atin ng ating Panginoon. At lahat po tayo pwede nating ma-experience yan kung tayo ay patuloy na magsa-silence, magpa-practice ng contemplative prayer. At ang pagsisilbi natin sa Panginoon ay dahil sa pagmamahal, out of love, gusto nating ibalik sa Panginoon itong experience na ito ng pagmamahal. Sa mga taga-subaybay, dito na po nagtatapos ang ating maikli, pero napaka malaman at malalim na kwentuhan with Spencer. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din po sa presensya ni Spencer sa amin dito ngayong gabi. Thank you din po mga sisters sa inyong pong paanyaya. Dear God, you said, "Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest." I come to you today, right now. Please touch every pore, every fiber, every cell of my body. Touch my mind, my heart, my spirit. Fill me with hope. Teach me to believe that with God nothing is impossible. Let me forget and forgive all events that make me sad. And when I worry, teach me to rely on you. Help me to believe that nothing happens by chance, and everything that happens has a reason. I trust that no matter what, you will fight for me. I only need to be still. I need not fear anymore. Help me, heal me, hug me, be here in my pain. Blessed pain, holy pain. Blessed pain, holy pain, I accept your will, but touch every part of me that needs healing. Heal my body, heal my heart, heal my mind, heal my spirit, heal my pocket, heal my memories. I have come to you with my burdens. You will give me peace. You will give me rest. You will give me healing. And this I believe. I believe that I am healed. I believe that I am whole. I believe that I now live life to the full. Mother Mary, Regina Rosarii,
intercede for me to Jesus, your Son. Jesus, the great healer, the great provider. Amen. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all together so near. Regina Rosari, please reign in our country. Please reign in our hearts, and don't ever depart. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all together so near. Mother of mercy, please heal all our pain. Regina Rosari, Our Lady and Queen. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all together so near. Regina Rosari, please reign in our country. Please reign in our hearts, and don't ever depart. Tune in again to Sacred Space Online, featuring Sunday Psalms and Sounds. We are your hosts, the Dominican Sisters of Regina Rosary E, together with Spencer and all our mission partners, bidding you all good night. Sumainyo ang kapayapaan.